Una, nagpakita si Senator Bato de la Rosa matapos ang months-long absences. Alam mo bakit ganon? Pwede pala yon, yung hindi ka nagtatrabaho, pagkatapos biglang pwede kang bumoto. Oo. Parang may problema sa rules, ano? Oo, at saka siguro talagang meron ng plano, nag-uusap-usap na kailangan maabot itong certain number of votes para maganap yung leadership change. Kaya biglang bumalik Oo. si Senador Bongo. Yes. Si Senador Bato, Bongo oo. ba was absent often? Hindi naman. Hindi naman, oo. di ba? Okay, pero kumpleto sila doon Kumpleto sila kahapon. kahapon, Biglang oo. umapir si Senador Bato, pero I think it is an infirmity of the rules of that chamber Oo. na kahit na ilang buwang absent, hindi nagpapakita, kumbaga hindi nagtatrabaho, right, para sa taong bayan, and yet, for a crucial vote like that, pinayagan siyang Oo. bumoto. Yes. Correct. Siguro ang dapat dyan, parang sa eskwelahan, di ba? Pag mag-a-absent ang isang estudyante, may excuse letter. Oo. Dapat gano'n na lang siguro din, no? Sa Correct. mga mambabatas. Medical certificate. Correct. I mean, Justified ba ang kanilang pagliban? correct. Di ba? Oo. Kasi meron silang contract eh. They have a contract with the public who voted them into office. Oo. Eh Yes. kung hindi naman pala siya pumapasok, bakit pinayagang bumoto para sa isang napaka-importanting bagay? Okay, para pag-usapan ang mainit-init na issue na ito, makakasama po natin ngayon sa memo, former Senator Antonio Trillanes. Welcome to the show po, former Senator Trillanes. Magandang umaga po sa inyo, Miss Corina, at sa ating mga viewers. Kasama po natin si Willard Cheng at Good morning, Willard. Good morning, sir. so ano na po ang sitwasyon ngayon? I guess you should know, no? Ano na po ang estado ng arrest warrant? Base po ang dun sa mga nasaksihan ko kahapon, nagpasya po yung NBI na mag-stand down para mag-de-escalate yung situation dahil bibigyan nila ng tamang panahon na maisip ni Senator Cayetano na mali yung ginagawa niya. Paano pong mali? I mean, illegal? Or immoral? Yes, ano po. Dahil ganito po, no? Hindi po pwedeng maging refuge ng mga international criminal ang Senado. At ang constitutional protection po na pinoprovide sa mga senador while in session are only for crimes na napipinalize ng 6 years or below. Ito pong krimen ni Bato de la Rosa ay life imprisonment po yan. Okay. So, nasagot na ni Senator Sani Corina yung tanong natin kahapon. Pwede bang maaresto ang isang sitting senator while In Congress session. is in session? Mismong si Senator Sani nga ay may experience tungkol dyan, sir. Opo. So, nangyari yan po before. Si Senator Laila de Lima, bunga ng gawang-gawang kaso ni Digong, ay inaresto sa Senado. Ako naman po, nung binawi ni Duterte yung aking amnesty, at yung korte ng Makati ay nag-issue ng warrant laban sa akin, ako po ay inaresto sa loob mismo ng Senado while in session at sumama po ako sa mga arresting officers. Ganun po yan. Is there anything specific in the law that says pwede po itong mangyari? Wala pong pinangahawakan si Cayetano ng kahit na ano. Dahil meron po tayong sinasabi niya na based on local laws daw. Kasi itong International Criminal Court na nag-issue ng warrant, ito naman po ang basihan natin ay yung Republic Act 9851 na kung saan nakalagay po doon kung merong isang akusado na iniimbestigahan o nililitis ng isang international tribunal, ang ating otoridad ay pwedeng isurrender itong taong ito. Yun po ay yung batas po na yon na ipasa noong 2009, yun po ang ginamit na basihan doon sa pag-aresto kay Digong. Hindi naman po dineclare ng unconstitutional ng Supreme Court yon or illegal.
Kaya bakit po iba ngayon ang magiging trato? I think yun talaga ang naging, ang pinangahawakan po nila, no? Iba yung sitwasyon po ninyo ni Ma'am Laila de Lima dati because now we're talking about sending him to another country. Pero ito po yung napag-usapan na ng ilang beses, hindi ba? And even the ICC itself ruled that they do have jurisdiction. Ayan, nawala si Senator Trillanes. Hindi ba sinabi yun ng mga huwes doon sa ICC na they have jurisdiction over Crimes former committed. President Duterte? Especially kahit kumalas ka sa membership sa ICC, pero nangyari din ang mga krimen na pinag-uusapan nung panahon na miyembro pa ang bansa. Correct. So, noong nagtuloy-tuloy na si former President Duterte doon sa ICC, sabi ko nga noon, di ang ibig sabihin niyan, may kasunod na yan. At lahat ng makikita nilang baka kasabwat, ay pwede rin nilang litisin doon. I wonder kung paano yon. Okay, balikan po natin si Senador Trillanes. So, ang sinasabi po namin ni Willard, Senador, nagdesisyon na nga po, hindi ba, on jurisdiction of the ICC over former President Duterte, which means it is also applicable now to anyone that may be seen or is suspected of being in cahoots, hindi ba, dito po sa krimen na ito? Opo. Para lang po ma-refresh yung memory ng mga kababayan natin, ito pong ICC warrant po na ito ay bunga nung pag-iimbestiga ng ICC doon po sa mga EJ case or war on drugs na ginawa nila Duterte, Bato, Bongo at iba pa. Ito po, tayo po mismo ay saksing buhay ng mga panahon na yon, libo-libong Pilipino yung pinapatay ni Duterte na inutos kay Bato bilang PNP chief. Siya po ang nag-execute nung tokhang na imbis na proteksyonan niya, kasi ang mandato po ng PNP ay to serve and protect. Pero itong si Bato, in-execute niya yung utos ni Duterte na pagpapatayin yung mga suspected drug suspects, yung mga suspected drug individuals. Ang nasa batas po natin, kung criminal, ikulong, kung durugista or drug addict, i-rehab. Pero ang ginawa po nila, pinapatay nila, ni hindi nga drinag test man lang, korsonadahan lang, pinapatay libo-libo. Kaya ganyan po ang rason kung bakit siya may warrant. Hindi po inosenteng tao si Bato de la Rosa. Ganun po yan. Okay, so, well, at the very least, malitis, hindi ba? Kung ano Opo, man yung mga opo. akusasyon sa kanya, ay mayroon ng desisyon for the warrant of arrest. Kaya ano po yung protective custody? Nasa protective custody daw siya ng Senado. Wala pong ganong klaseng protective custody ni pinag-uusapan. Kasi nga po, dito po sa ating batas, nasa saligang batas, ang kaya lang proteksyonan ng Senado ay yung senador na naakusahan ng isang krimen na ang penalty po ay 6 years or below. Ito pong krimen ni Duterte, ni Bato ay life imprisonment po ang penalty po nito. Kaya hindi po siya sakop nung proteksyon na yon. Kaya hindi po pwede po, wala pong pinaguhugutan itong si Cayetano. He may sound like parang meron siyang basihan, pero wala po. So, November pa lang daw po mayroon ng parang warrant. Tama po ba yun? Kasi bakit kahapon lang po ito isinilbi sa kanya? Hindi kasi alam kung nasaan siya. Ganito po yan. Nung maalala po ninyo, last year, biglang nag-press con itong si Ombudsman Boying Rimulya at inanunsyo sa buong Pilipinas na may warrant si Bato de la Rosa. At dahil doon, nagtago na si Bato. Kaya yan po ang reason kung bakit hindi pinablicize yan, hindi pinablish yung warrant na yon para mahuli po siya. At simula nung November, ngayon lang po nag-appear si Bato, kaya ngayon lang po pinablish na ICC yung warrant para maaresto itong si Bato de la Rosa. Ganyan din po ang ginawa kay Digong. A few days earlier pa
na-issue yung warrant pero nung Martes na yon na umuwi siya, doon lang po pinablish yung warrant para sigurado ng huli. Senator Sonny, ngayong nasa Senado na si Senator Bato, ano ang dapat gawin ng NBI? Okay, Nawala sa linya. Okay, babalikan Di ba, tayo babalikan natin. ni Senador Trillanes kasi ang tanong nga naman ng lahat Yes. ngayon, what now? Oo. Ano na ang kasunod? Kung umatras ang NBI at kailangang dumaan Dadaan pa ba sa daw korte? sa korte. So iba na iba na ang proseso hambing doon sa nangyari kay former President Duterte. Or pwedeng try again, no? Oo, ganun ba yun? So ano to, may trial pa ulit? Tanong natin kay Senator Sonny, ano ang dapat gawin ngayon ng law enforcers, di ba? Correct. Dapat try again. Pero seems like meron silang plano. Oo. Kasi baka naman mapabilis din naman. Like for example, ihahain nila ngayon sa korte. O baka mamayang hapon o bukas meron ng desisyon Oo. at pwede na nilang dakpin si Senador Bato. Pero bakit ba natin ito pinag-uusapan? Kasi po, pagka nabawasan ang mayorya, yung anong tawag mo doon? Simple majority. Simple majority. Oo. So, bali, 12 senators plus 1. Si Plus Bato yung one. plus 1, so 13. Ayun. Okay. 12 plus 1. Pag nawala siya, ano yan? Buwag na yung mayorya? Kailangan makarecruit pa na at least 1 yung kabila para at least makakuha sila ng mas lamang na numero. Kailangan mas lamang pa rin ang numero nila. Kulang ang isa. Kulang pa. Oo, kailangan yung mga nag-abstain siguro dapat nilang ma-recruit. makumbinsi. Oo. Kailangan pa ba natin, nagpaliwanag ba sila kahapon si Senador JV and Mig Zubiri why they abstained? Si Senator Zubiri, narinig ko sa interview ng mga kasama nating reporter sa Senado. Ang sabi niya, ayaw na raw niya kumampis sa sino man, ayaw na niya ng politika, tutok na lang daw sa kapakanan ng taong bayan.